Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2781. Bakit mo pinatay ang dating emperador? Isang ministro ang tumayo at mahigpit na nagtanong kay Imperial Consort Wu. Kahit kailan, palaging napakahiya at nakakahiya para sa isang emperador na patayin. Kaya naman, lahat ng mga ministrong ito ay galit na galit nang mabalitaan nilang pinatay ang dating emperador. Higit pa rito, hindi nila maintindihan kung bakit gustong patayin ni Imperial Consort Wu ang dating emperador. Bilang mga tagalabas, makikita nila kung gaano kamahal ng dating emperador si Imperial Consort Wu, kaya naniniwala sila na alam din ni Imperial Consort Wu. Dahil mahal na mahal siya ng dating emperador, bakit gusto niya itong patayin? Hindi nagbago ang ekspresyon ni Imperial Consort Wu nang harapin ang galit na mga tao sa bulwagan. Marahil ay masasabing patay na ang kanyang puso at gusto na lamang niyang mamatay. Anuman ang nangyari sa labas ng mundo ay hindi na makakaapekto sa kanyang kalooban. Sumulyap si Imperial Consort Wu kay Prinsesa Qi bago mahinahong sinabi sa mga tao, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa aking ama at Prinsesa Qi. Alam na ni Prinsesa Qi ang buong kwento at natural na naunawaan ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Imperial Consort Wu. Gayunpaman, hindi naiintindihan ng mga tao sa bulwagan. Kaya naman, nang marinig nilang sinabi ni Imperial Consort Wu na ang bagay na ito ay may kaugnayan kina Wu Yan at Prinsesa Qi, halos sila ay nataranta. Siyempre, walang kakulangan ng matatalino na mga tao sa mga taong ito. Matapos marinig ang mga salita ni Imperial Consort Wu, ikinonekta nila ito sa pagkatalo ni Wu Yan sa frontline at sa utos ng bagong emperador na nagbabawal kay Prinsesa Qi na bumalik sa korte pagkatapos niyang umakyat sa trono. Sa sandaling ito, tila may naintindihan sila. Gayunpaman, ang mga taong ito ay walang sinabi. Nakatingin lang sila kay Imperial Consort Wu at gustong marinig ang sasabihin niya. Gusto nilang malaman kung pareho ba ang sinabi niya sa iniisip nila. Hindi sila pinatigil ni Imperial Consort Wu sa suspense. Dahil napagpasyahan na niyang ibunyag ang lahat, natural na pinili niyang ihayag ang kalahati nito at iwanan ang kalahating hindi nasabi sa sandaling ito. Pagkatapos, inulit ni Imperial Consort Wu ang sinabi niya kay Huang Feng at Princess Qi sa mga ministro sa bulwagan. Kasunod ng pagsasalaysay ni Imperial Consort Wu, nagsimulang magbago ang mga ekspresyon ng mga tao sa bulwagan. May nagalit, may natakot, may biglang naliwanagan, at may as expected expression. Masasabing iba-iba ang iniisip ng bawat isa sa bulwagan sa sandaling ito. Ito ay nauugnay din sa kung paano nila karaniwang pinangangasiwaan ang mga bagay at kung saang kampo sila nakatayo. Ang mga malapit sa Wu family ay likas na kinakabahan sa sandaling ito. Malinaw, sa paliwanag ni Imperial Consort Wu, natapos si Wu Yan. Si Wu Yan ang haligi ng pamilya Wu. Kung tapos na si Wu Yan, nangangahulugan ito na tapos na ang Wu family. Ang mga malapit sa Wu family ay natural na madawit din. Ang ilang mga tao ay nagagalak sa kanilang mga puso. Bagamat ang mga taong ito ay hindi nang ahas na pabulaanan ang alinman sa mga desisyon ni Wu Yan dahil sa dakilang kapangyarihan ni Wu Yan, hindi ito nangangahulugan na lahat sila ay sumang-ayon sa paraan ng paggawa ni Wu Yan. Talagang nagtiwala sila sa kanya at pumanig sa kanya. Marami pang ang mga tao ang hindi makapaghintay na may mangyari kay Wu Yan. Sa ganitong paraan, hindi nila kailangang mamuhay sa ilalim ng anino at prestihiyo ni Wu Yan. Kasabay nito, kung may nangyari kay Wu Yan, nangangahulugan ito na ang kanyang posisyon ay walang laman. Kahit na ang iba ay nadawit, ang kanilang mga posisyon ay magiging walang laman. Sa ganitong paraan, hindi ba sila magkakaroon ng pagkakataon na umunlad pa? Mayroon ding ilang mga tao na hindi masyadong nag-aalala tungkol dito. Hindi sila malapit kay Wu Yan at walang magandang impresyon sa kanya. Sa kanilang mga puso, ang imperial na pamilya pa rin ang pinakamahalaga. Dati, noong nagtiwala ang dating emperador kay Wu Yan, iginagalang nila si Wu Yan. Ngayong gumawa ng krimen si Wu Yan, natural nilang sinuportahan ang pag-aresto kay Wu Yan. Siyempre, ang mga taong ito na tapat sa pamilya ng imperial ay natural na napupuot kay Wu Yan sa kanilang mga puso pagkatapos malaman ang kanyang ginawa. Gayunpaman, kahit anong uri ng mga tao sila,
lahat sila ay may pagdududa sa kanilang mga puso. Hindi nila alam kung bakit ginawa ito ni Imperial Concubine Wu. Napilitan kaya siya, pero parang hindi naman. Kahit na napilitan siya, walang sinuman sa paligid ng Imperial Concubine Wu na maghihigpit sa kanya sa main hall. Tiyak na makakabalik siya sa kanyang mga sinabi. Kababalik lang ni Prinsesa Chi at wala masyadong tao na sumuporta sa kanya sa Imperial Court at sa harem. Hanggat babalik si Imperial Concubine Wu sa kanyang mga sinabi, maaaring mabaliktad ang sitwasyon. Sa oras na iyon, hindi si Imperial Concubine Wu ang naging bilanggo, kundi si Prinsesa Chi. Kahit na siya ay isang prinsesa, wala siyang mababago. Pagkatapos ng lahat, si Imperial Concubine Wu at ang Wu family ay napakalakas na ngayon. Gayunpaman, hindi iyon ginawa ni Imperial Concubine Wu. Sa halip, nakipagtulungan siya kay Prinsesa Chi at isiniwalat ang lahat. Naging palaisipan ito sa lahat. Kahit na si Imperial Concubine Wu ay may kaunting intensyon na balikan ang kanyang mga salita, ang sitwasyon ay hindi magbabago ng ganito. Hindi maintindihan ng lahat kung bakit gagawin ito ni Imperial Concubine Wu. Isa pa, nang banggitin niya ang pangalan ng kanyang ama, maririnig ng lahat ang hinanakit at puot sa kanyang mga salita. Lalo nitong ikinagulat ang lahat. Ano ang nangyayari sa mag-inang ito? Sige, alam na ninyong lahat ang buong kwento. Ang aking maharlikang kapatid ay sinaktan ng mabangis na mag-ama na ito. Noong nabubuhay pa ang aking maharlikang kapatid, lubos niyang pinagkatiwalaan si Imperial Concubine Wu, Wuyan at maging ang buong Wu family. Sinong mag-aakala na hindi nila gustong gantihan ang kanyang kabaitan at talagang gumawa ng gayong karumal-dumal na bagay? Karapat-dapat silang mamatay sa 10,000 kamatayan. Sabi ni Prinsesa Chi habang nakatingin sa karamihan. Napuno ng galit ang mga salita niya. May dahilan nga para magalit si Prinsesa Chi. Naiintindihan ng lahat ang kanyang nararamdaman. Sa bagay, noong nabubuhay pa ang yumaong emperador, napakaganda ng relasyon ng magkapatid. Ito ay isang bagay na alam ng lahat. Ngayong ang yumaong emperador ay na-frame at pinatay ng mag-ama ng Wu family, normal na sa kanya na magalit ng husto. Kamahalan, para kay Wuyan na gawin ang ganoong bagay, karapat-dapat siyang mamatay sa 10,000 kamatayan. Isang ministro ang humakbang at nagsabi, naway bigyan ng kamahalan ang utos na hulihin ng taksil na ministrong iyon. Kasunod nito, humakbang pasulong ang ilan pang ministro at nag-echo. Ang mga taong ito ay walang magandang impresyon kay Wuyan sa simula. Ngayong nagkaroon ng pagkakataon na magdagdag ng insulto sa pinsala, natural na ayaw nilang palampasin ito. Sa pag-amin ni Imperial Concubine Wu, ang pagkakasalan ni Wuyan ay hindi may kakaila. Natural, hindi nila iisipin na ipakita ang kanilang galit kay Wuyan at ang kanilang katapatan sa imperial na pamilya sa sandaling ito. Hindi na kailangan, sabi ni Prinsesa Chi habang umiiling. Habang nagtataka ang lahat kung bakit sinabi iyon ni Prinsesa Chi, nagpatuloy siya, nahuli ko na ang taksil na ministrong iyon. Nagulat ang lahat, alam na ng karamihan sa mga naruroon na si Wuyan ay kinidnap. Gayunpaman, hindi nila alam kung sino ang may lakas ng loob at kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Iyon ay si Wuyan, isang taong may malaking awtoridad sa buong Great Lu Dynasty. Marami siyang bantay sa tabi niya. Gayunpaman, talagang nahuli siya ni Prinsesa Chi nang walang tunog. Ito ay malinaw na ang kakayahan ni Prinsesa Chi ay higit na higit sa kung ano ang kanilang naisip. Kabanata 2782. Lahat ng naruroon ay namangha sa kakayahan ni Prinsesa Chi. Pagkatapos ng lahat, walang gaanong tao sa buong Great Lu Dynasty na maaaring kumidnap kay Wuyan ng tahimik. Gayunpaman, si Prinsesa Chi, na ikinasal sa malayong lugar, ay kababalik lamang sa dakilang dinastiyang Lu. Sa opinyon ng maraming tao, hindi pa siya nakakakuha ng matatag na posisyon sa Great Lu Dynasty, ngunit nakuha na niya si Wuyan. Ito ay talagang isang nakakagulat na bagay. Laking gulat din ng mga naghinala na ang bagay na ito ay may kaugnayan kay Prinsesa Chi. Dati, inakala nila na maaaring si Prinsesa Chi ang utak sa likod ng bagay na ito. Gayunpaman, naramdaman nila na si Prinsesa Chi ay walang ganoong uri ng kakayahan. Ngayon, tila minamaliit nila si Prinsesa Chi. Mabilis na dinala si Wuyan sa bulwagan. Siya ay ganap na naiiba mula sa kanyang karaniwang kahangahangang hitsura. Sa sandaling ito, si Wuyan ay nasa napakalungkot na kalagayan. Mukha siyang preso,
Siya ay sobrang nawala ng gana at ang kanyang ekspresyon ay hindi na mukhang masigla gaya ng dati. Napatingin ang lahat kay Wu Yan. Hindi pa nila nakita si Wu Yan na ganito dati. Dati, may mga tao pa rin na naghihinala na si Prinsesa Chi ay nagyayabang lamang at hindi nagawang makuha si Wu Yan. Ngayon, lubos silang naniwala sa mga salita ni Prinsesa Chi. Nang akala nila na ang isang marangal na ministro ng tauhan at ministro ng digmaan ay haantong sa ganoong kalagayan, sila ay nagbuntong hininga sa kanilang mga puso. Kasabay nito, muli silang namangha sa kakayahan ni Prinsesa Chi. Walang ibang tao sa buong Great Luo Dynasty na maaaring maglagay kay Wu Yan sa isang kahabag-habag na kalagayan. Sa sandaling ito, nagkamalay na si Wu Yan. Gayunpaman, hindi siya umimik dahil alam niyang tapos na siya. Lalo na nang makita niya si Imperial Concubine Wu sa bulwagan, alam niyang tapos na siya. Dapat ay ipinaliwanag ni Imperial Concubine Wu ang lahat. Kung hindi, hindi siya dadalhin ni Prinsesa Chi para makipagkita sa mga ministrong ito. Siguradong mananatili siya sa dilim. Kapag ganap na nakontrol ni Prinsesa Chi ang sitwasyon ay maglalakas loob siyang gawin iyon. Tulad ng Imperial Concubine Wu, naisip din ni Wu Yan na magrebelde. Sa katunayan, mas malakas pa ang iniisip ni Wu Yan kaysa kay Imperial Concubine Wu. Pagkatapos ng lahat, siya ang hindi nakikitang emperador ng buong dakilang dinastiyang Lu. Sa ganoong uri ng halimaw na kapangyarihan, natalo siya sa kamay ng isang babae. Hindi niya matanggap at gusto niyang bawiin ang lahat ng pag-aari niya. Gayunpaman, alam din ni Wu Yan na imposible ang lahat ng ito. Sa pagtingin sa kumpiyansa na ekspresyon ni Prinsesa Chi at sa mga ekspresyon ng lahat ng tao sa bulwagan, alam ni Wu Yan na siya ay talagang tapos na. Sa totoo lang, kung si Prinsesa Chi lang ang nandito, medyo lumaban si Wu Yan. Naniniwala siya na kahit na maraming tao sa Grand Hall ang nakatingin sa kanya na may galit, marami sa kanila ang tatabi sa kanya hanggat nakataas ang kanyang mga braso. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang network na binuo niya sa loob ng maraming taon. Hindi ito isang bagay na madaling masira ng hitsura ni Prinsesa Chi. Gayunpaman, hindi nang ahas si Wu Yan na gawin iyon. O sa halip, alam niyang wala itong silbi. Ito ay dahil hindi bumalik si Prinsesa Chi sa Imperial Court ng mag-isa. Mayroon siyang napakalakas na tao na nagpo-protekta sa kanya. Sa sandaling ito, nakatayo ang taong iyon sa tabi niya. Ang binatang, iyon na nagngangalang Huang Feng ay nakatayo sa tabi niya. Naniniwala si Wu Yan na hanggat mayroon siyang kaunting intensyon na magrebelde, gagawa si Huang Feng ng walang pag-aalinlangan. Muli, mararanasan niya ang pakiramdam ng mamuhay na mas masahol pa sa kamatayan. Ang isipin pa lang ay nanginginig na ang buong katawan niya. Hindi man lang naisip ni Wu Yan na magrebelde. Wu Yan, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Tumayo si Prinsesa Chi sa itaas ni Wu Yan at nagtanong ng mahigpit. Sa sandaling ito, nakatayo si Huang Feng sa tabi mismo ni Wu Yan. Upang matiyak na walang nangyaring mali sa bagay na ito, si Wu Yan ay personal na sinamahan ni Huang Feng. Ito ay dahil parehong alam ni na Princess Chi at Huang Feng na si Wu Yan ay hindi isang ordinaryong tao. Malaki ang impluensya at apela niya sa Imperial Court ng Great Lu Dynasty. Ito ay isang bagay na kahit si Imperial Concubine Wu ay hindi maihahambing. Sa makatuwid, nasa tabi niya si Huang Feng upang maiwasan ang anumang aksidente. Dahil din sa presensya ni Huang Feng kaya hindi nakaramdam ng pagkabalisa si Prinsesa Chi. Naniniwala siya na hanggat nariyan si Huang Feng, hindi siya mabibigo at hindi sasaktan sa anumang paraan. Ibinuka ni Wu Yan ang kanyang bibig at subconsciously gustong pabulaanan. Gayunpaman, nang makita niya si Huang Feng mula sa gilid ng kanyang mga mata, nilunok niya ang kanyang mga salita. Alam niya na napakaraming eksperto sa kanyang tirahan ay walang magawa kay Huang Feng. Nakapasok pa si Huang Feng sa Imperial Palace at madaling nahuli si Imperial Concubine Wu. Masyadong malakas ang kanyang lakas. Ang mga tao sa Imperial Court ay maaaring magaling bilang mga opisyal, ngunit tiyak na hindi sila kalaban ni Huang Feng sa mga tuntunin ng mga kasanayan. Sa makatuwid, walang makapagliligtas sa kanya mula kay Huang Feng. Sa makatuwid, ang paglaban ay walang saysay. Oo, alam ng opisyal na ito ang kanyang pagkakamali, mahinang sabi ni Wu Yan. Ang kanyang tono ay puno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Bagamat hindi malakas ang boses ni Wu Yan, para itong biglang pumalakpak ng kulog sa tenga ng lahat.
Parehong sinabi ni Princess Chi at Imperial Concubine Wu na si Wu Yan ay may kaugnayan sa pagkamatay ng dating emperador at siya ang nag-udyok nito. Ito ay lalo na para sa Imperial Concubine Wu. Bilang anak ni Wu Yan, mas nakakumbinsi ang kanyang mga salita. Gayunpaman, hanggat hindi nila narinig ang mga salita ni Wu Yan gamit ang kanilang sariling mga tainga, hindi nila ito lubos na maniniwala. Naisip pa nila na sina Imperial Concubine Wu at Princess Chi ay nagsabuatan para i-frame si Wu Yan. Bagamat anak ni Wu Yan si Imperial Concubine Wu at hindi tama para sa kanya na gawin iyon, ganoon pa rin ang iniisip ng ilang tao. Gayunpaman, ngayong personal nang inamin ni Wu Yan ang kanyang krimen sa harap ng lahat, ito ay walang pag-aalinlangan na parang biglaang pagpalakpak ng kulog sa mga tao, na naging sanhi ng kanilang pagkatulala. Maging ang mga nakakaalam na naniwala na sila sa mga salita ni Princess Chi at Imperial Concubine Wu ay labis ding nabigla sa sandaling ito. Kung tutuusin, ang pagpaplanong patayin ng emperador ay mas seryoso pa kaysa sa pagrerebelde. Ito ay pinarusahan ng pagbitay sa 9 na henerasyon ng pamilya. Gayunpaman, ngayong sunod-sunod na inamin ni Imperial Concubine Wu at Wu Yan ang kanilang krimen, napagtanto ng lahat na tapos na si Wu Yan. Tapos na ang buong Wu family. Si Prinsesa Chi ay parehong nakarelax at may hinanakit kasabay ng pagtingin niya kay Wu Yan. Dahil inamin ito ni Wu Yan, wala nang mga sorpresa sa bagay na ito. Sa wakas ay nakuha na niya ang hustisya para sa kanyang maharlikang kapatid at ito ay nagbigay daan sa kanya upang makahinga ng maluwag. Gayunpaman, nang isipin niya kung paano nagplano si Wu Yan, at ang kanyang anak na babae laban sa kanyang maharlikang kapatid, nakaramdam ng labis na hinanakit si Prinsesa Chi kay Wu Yan. Gayunpaman, walang pakialam si Wu Yan sa titig ni Prinsesa Chi sa sandaling ito. Alam niyang selyado na ang kanyang kapalaran matapos niyang aminin na may balak siyang patayin ang dating emperador. Tapos na ang lahat, kaya ano pa ang silbi ng pag-iisip tungkol dito? Tahimik muna ang lahat ng tao sa hall. Pagkatapos, sinimulan nilang punahin at pag-alitan si Wu Yan ng sabay. Ang bawat isa sa kanila ay mas nabalisa kaysa sa isa at pinagalitan siya ng higit sa isa. Naunawaan ng mga taong ito na tapos na si Wu Yan. Sa sandaling ito, kailangan nilang agad na putulin ang relasyon kay Wu Yan at mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ni Princess Chi. Kabanata 2783. Walang ekspresyon at tinitigan ni Prinsesa Chi ang mga ministro sa Great Hall habang galit na galit silang pinapuna at pinagalitan si Wu Yan. Hindi na siya nagulat sa sitwasyong ito. Lumaki sa imperial family, pamilyar na pamilyar siya sa ganitong sitwasyon. Napakalinaw ng katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng mga ministro. Hindi mahalaga kung pinagagalitan nila si Wu Yan mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso o dahil lang sa gusto nilang dumistansya sa kanya. Hindi yun mahalaga. Ang mahalaga ay nilinaw ng mga taong ito na hindi na sila magsasalita para kay Wu Yan. Si Wu Yan, na nang ibabaw sa korte sa loob ng mga dekada, ay tunay na natapos sa pagkakataong ito. Napagtanto ito ni Prinsesa Chi, napagtanto ito ni Wu Yan, at gayon din ang lahat ng mga ministro sa Great Hall. Gayunpaman, hindi inaasahan ng mga ministro na ang taong nagpatalsik kay Wu Yan ay si Prinsesa Chi. Kahit na si Prinsesa Chi ay isang prinsesa, ang kanyang awtoridad ay hindi kasing dakila ng kay Wu Yan. Gayunpaman, isang taong iyon ang nagpatalsak sa napakayabang na si Wu Yan. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, at ito ay isang bagay na hindi rin inaasahan ni Wu Yan. Masasabing namula si Wu Yan sa tagumpay sa panahong ito. Kasunod ng pagkamatay ng nakaraang emperador, hindi lamang nalutas ang kanyang krisis, ngunit ang kanyang awtoridad sa dakilang dinastiyang Lu ay tumaas din. Masasabing siya ang Invisible Emperor ng buong Great Lu Dynasty. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay siya ay mapatalsik sa lalong madaling panahon pagkatapos ng mga araw na ito. Higit pa rito, siya ay naibagsak ng lubusan. Higit pa rito, ang taong nagpatalsak sa kanya ay talagang si Prinsesa Chi na minamaliit niya sa lahat ng ito. Hindi makapaniwala si Wu Yan sa nangyayari sa kanyang mga mata. Gayunpaman, nang makita niya kung paano ang mga ministro sa Great Hall ay sabik na lumayo sa kanya, napagtanto ni Wu Yan na siya ay ganap na natapos sa pagkakataong ito. Wala nang pagkakataon para makabalik siya. Walang sumuporta sa kanya at si Prinsesa Chi ay may ekspertong tulad ni Huang Feng na palihim na nagbabantay.
Hindi siya ang kapareha niya. Nang isipin niya kung paano natapos ang mga pagsusumikap sa kanyang buhay, ang buong pagkatao ni Wu Yan ay nasaroon ng loob. Lalong kitang-kita ang mga kulubot sa kanyang mukha at tila tumanda siya ng ilang dekada sa isang iglap. Walang bahid ng sigla sa kanya at para siyang patay. Simple lang ang sumunod na nangyari. Tinangka ni Wu Yan na patayin ang dating emperador, kaya hindi siya nakaligtas sa parusang kamatayan. Sa katunayan, ang buong Wu family ay nasangkot dahil sa bagay na ito. Gayunpaman, sina Princess Qi at Huang Feng ay hindi mga taong uhaw sa dugo. Hindi nila tuluyang nilipol ang buong Wu family. Sa halip, pinatay lamang nila ang iilan na lubhang masasamang tao. Para sa iba, sila ay ipinatapon lamang. Gayunpaman, ang pagiging destiyero sa panahong ito ay hindi isang magandang bagay. Masasabing, talagang tapos na ang Wu family. Imposibleng bumangon silang muli. Tulad ng para sa imperial concubine na si Wu, malinaw na ginawa niya ang parehong bagay bilang Wu Yan. Anuman ang dahilan, si imperial concubine Wu ang pumatay sa dating emperador. Hindi siya nakaligtas sa parusang kamatayan. Sa pagkamatay ng imperial concubine Wu, ang buong harem ay may mas kaunting master. Higit pa rito, sa sunod-sunod na pagkamatay ni Wu Yan at imperial concubine Wu, natapos din ang Wu family. Sa kasong ito, ang posisyon ng bagong umakyat na emperador ay hindi matatag. Pagkatapos ng lahat, nang walang suporta ni Wu Yan at ng kanyang anak na babae, napakabata pa ng 11th prince. Malinaw na hindi siya angkop na maging emperador ng dakilang dinastiyang Lu. Lalo na noong ang dakilang dinastiyang Lu ay nasa isang delikadong sitwasyon pa, halatang hindi angkop para sa isang 2 taong gulang na bata na maging emperador. Alam ng lahat ng mga ministro na si Prinsesa Qi ang magpasya kung sino ang maaaring pumalit kay Imperial Concubine Wu upang kontrolin ang harem at kung sino ang maaaring palitan ang ika-11 prinsipe upang maging bagong emperador ng dakilang dinastiyang Lu. Bagamat noon pa man ay bawal para sa mga kababaihan na makialam sa politika sa Great Lu Dynasty, espesyal ang sitwasyon ni Prinsesa Qi. Siya ang nakababatang kapatid na babae na pinakanagustuhan ng nakaraang emperador. Higit pa rito, nang bumalik siya sa pagkakataong ito, napabagsak niya si Wu Yan at ang kanyang anak na babae at nilipol ang buong pamilya Wu. Ito ang oras na ang aura ni Prinsesa Qi ay pinakamalakas. Sino ang mangangahas na madaling pabulaanan siya? Higit pa rito, hindi pa ganap natapos ang usapin ni Wu Yan. Ang katotohanan na kaya niyang tumayo sa Imperial Court ng Great Lu Dynasty sa loob ng napakaraming taon nang hindi gumuho ay malinaw na hindi dahil sa kanyang sariling lakas. Siguradong marami siyang alipors. Ngayong patay na si Wu Yan, ang mga alipors na ito ay natakot lahat na sila ay magdusa sa paghihiganti ni Prinsesa Qi. Sa oras na ito, sino ang maglalakas loob na tanggihan ang mungkahi ni Prinsesa Qi? Sino ang hindi matatakot na sinamantala ni Prinsesa Qi ang pagkakataon na tawagan sila bilang kasabwat ni Wu Yan? Sa makatuwid, alam ng mga ministrong ito ng dakilang dinastiyang Lu na tanging si Prinsesa Qi ang makapagpapasya sa posisyon ng master ng 6 na palasyo at kung sino ang magiging bagong emperador. Naunawaan din ni Prinsesa Qi ang prinsipyong ito. Bagamat masasabing inosente ang kanyang 2 taong gulang na pamangkin, hindi niya desisyon na maging emperador. Ngayong nadawit siya, inosente rin siya. Gayunpaman, naiintindihan din ni Prinsesa Qi na kung minsan, ang isang tao ay kailangang maging mas malupit. Hindi niya mahawakan ang posisyon ng 2 taong gulang bilang emperador, ngunit sino ang makakasiguro na ang maliit na emperador na ito ay hindi maghihiganti sa kanya at sa buong imperial na pamilya kapag siya ay lumaki. Kung tutuusin, masasabing nag-iisang pinatay niya ang kanyang ina at tiyuhin. Hindi maitatago ang bagay na ito, at malaki ang posibilidad na maghiganti siya kapag siya ay lumaki. Siyempre, ang pinakamahalagang punto ay ang plano ni Prinsesa Qi na umalis kasama si Huang Feng pagkatapos ayusin ang mga bagay dito. Kung ganoon, walang mamamahala sa pangkalahatang sitwasyon sa palasyo ng imperial. Ano ang malalaman ng 2 taong gulang na emperador? Kapag dumating ang oras na iyon, hindi ba ang mga usapin sa korte ng imperial ay pagpapasya ng mga ministrong iyon? Mabuti sana kung ang mga ministrong iyon ay tapat, ngunit sino ang nakakaalam kung mayroon silang anumang makasariling motibo? Higit pa rito, ang dakilang dinastiyang Lu ay hindi mapayapa sa ngayon. Ang isang solong emperador ay malinaw na hindi kakayanin ang kasalukuyang sitwasyon.
Dahil sa mga kadahilanang ito, ang emperador na ito ay dapat mapalitan. Pero sino ba dapat? Naisip ni Prinsesa Chi ang lahat ng mga anak ng kanyang imperial brother at napakabilis na nakahanap ng kandidato. Younger sister, bakit free ka ngayon? Napatingin si Imperial Concubine Lei kay Prinsesa Chi na may pagtataka. Malinaw na hindi niya akalain na pupunta si Prinsesa Chi sa kanyang lugar sa oras na ganito. Alam ng lahat na si Princess Chi ay masasabing napakabisi na tao. Ang lahat ng malaki at maliit na bagay sa palasyo ay kailangang pagpasyahan niya. Gayun din, higit na mahalaga, ang kanyang kasalukuyang opinyon ay maaaring makaimpluwensya sa pagpili ng emperador ng bansa. Dahil din dito ilang beses na hiniling ng mga naunang imperial na concubine ng emperador na makita si Prinsesa Chi sa panahong ito, gayunpaman, lahat sila ay tinanggihan ni Prinsesa Chi. Alam ni Prinsesa Chi kung ano ang iniisip ng mga taong iyon, at alam din ni Imperial Concubine Lei. Kaya naman naintindihan din niya ang intensyon ni Prinsesa Chi. Kaya lang, si Prinsesa Chi, na hindi masyadong lumalabas, ay biglang dumating sa kanyang kwarto. Nagdulot ito ng bahagyang pagkagulat ni Imperial Concubine Lei. Kasabay nito, nang maisip niya ang espesyal na katayuan na kasalukuyang mayroon si Prinsesa Chi, ang puso ni Imperial Concubine Lei ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pananabik at kaba. Kabanata 2784. Ang Imperial Concubine na si Lei ay isa ring imperial na babae ng dating emperador, ngunit hindi siya masyadong pinapaboran na Imperial Concubine. Not to mention someone like Imperial Concubine Wu, pero kahit kumpara sa ibang Imperial Concubines, medyo kulang pa rin siya. Maaaring hindi na niya makita ang dating emperador ng higit sa ilang beses sa buong taon. Dahil din dito ay napakababa ng posisyon ni Imperial Concubine Lei sa loob ng palasyo. Maraming Imperial Concubine sa loob ng palasyo, at ang posisyon ng lahat ay nauugnay sa kung gaano sila pinapaboran ng emperador. Ang mga Imperial Concubines na pinapaboran ay natural na may mataas na posisyon, at ang Imperial Concubines na hindi pinapaboran ay may mababang posisyon. May mga kasambahay pa nga sa palasyo na mababa ang tingin sa kanila. Para sa Imperial Concubine na si Lei, siya ang ganitong uri ng Imperial Concubine na may mababang posisyon. Kaya naman pagkatapos bumagsak sa kapangyarihan si Imperial Concubine Wu, ang iba pang imperial na concubine ng dating emperador ay lahat ay gustong lumaban para sa posisyon ng master ng panloob na palasyo. Nais nilang magkaroon ng sarili nilang mga anak na umakyat sa trono, ngunit ang Imperial Concubine na si Lei ay hindi gaanong naiisip ang mga ito dahil alam niya na ang kanyang posisyon sa panloob na palasyo ay mababa. Sa puso ng mga opisyal, wala siyang gaanong lugar. Ngunit ang posisyon ni Imperial Concubine Lei sa panloob na palasyo ay mababa, at hindi siya binaliwala o diskriminasyon ng mga katulong ng palasyo at mga beiting. Ito ay dahil kay Prinsesa Chi. Si Princess Chi ay isang espesyal na pag-iral sa palasyo ng imperial. Ang dating emperador ay nagmahal sa kanya ng higit pa kaysa sa kanyang sariling mga anak. Kaya naman noong nabubuhay pa ang dating emperador, napakataas ng posisyon ni Prinsesa Chi sa loob ng palasyo. Para naman kay Prinsesa Chi at sa mga imperial concubine ng kanyang imperial brother, natural na medyo nakipag-ugnayan sila sa isa't isa. Alam ng lahat na hindi magkasundo sina Princess Chi at Imperial Concubine Wu, at ang relasyon ng dalawa ay kakilakilabot. Kung sasabihin kung sino ang may pinakamagandang relasyon sa pagitan ni Prinsesa Chi at ng mga imperial concubine ng kanyang imperial brother, tiyak na ito ay si Imperial Concubine Lei. Magkalapit pa nga ang dalawa bilang magkapatid, dahil din sa pangangalaga ni Prinsesa Chi kung kaya't ang Imperial Concubine Lei, na napabayan ng kanyang kapatid na imperial, ay nakapagpatuloy na mapayapa sa loob ng palasyo. Sa katunayan, hindi man lang siya nabuli ng iba pang mga imperial na concubines, eunuch at mga katulong ng palasyo. Sa pagkakataong ito, si Prinsesa Chi ay parang isang banal na kawal na bumababa mula sa langit. Siya ay nagpakita sa Imperial Palace at ibinagsak si Wu Yan at ang kanyang anak na babae, na pukse ng pamilya Wu. Bahagyang naantig din ang puso ni Imperial Concubine Lei dahil sa pagpanaw ni Prinsesa Chi, hindi masyadong maganda ang sitwasyon nila ng kanyang anak. Ang kanilang paggamot ay hindi kasing ganda ng dati, at naroon din ang kadahilanan ng Imperial Concubine Wu. Para naman kay Imperial Concubine Lei,
alam din niya na si Prinsesa Chi ay maaaring magpasya sa posisyon ng master ng panloob na palasyo. Maaari pa nga siyang magpasya kung kanino ang trono. Parang hindi niya naisip iyon. Masasabing nakatira sa panloob na palasyo, kahit na ang pinakamalinis sa mga tao ay magkakaroon ng ilang mga pukana at katalinuhan. Ito ay hindi ganap na isang masamang bagay. Kung walang mga pukana at katalinuhan, hindi magiging madali ang mabuhay sa loob ng palasyo. Bagamat may ganitong mga iniisip si Imperial Concubine Li, hindi siya nagkusa na hanapin si Prinsesa Chi dahil alam niya kung anong uri ng tao si Prinsesa Chi. Ang dalawa ay nagkaroon ng isang magandang relasyon sa nakaraan, ngunit hindi ito nagsasangkot ng anumang uri ng mutual benefit. Si Princess Chi ay medyo purong tao pa rin. Kung hahanapin siya sa oras na ito, posibleng maging sanhi siya ng kalungkutan ni Prinsesa Chi, lalo na kapag ang iba pang imperial concubines ay lahat ay tinanggihang pumasok. Kaya naman sumuko si Imperial Concubine Li sa ideya na hanapin si Prinsesa Chi. Gayunpaman, hindi inakala ni Imperial Concubine Li na habang hindi niya hinahanap si Prinsesa Chi, si Prinsesa Chi ang magkukusa na hanapin siya. Sa pag-iisip sa kasalukuyang katayuan ni Prinsesa Chi, ang puso ni Imperial Concubine Li ay natural na puno ng pananabik at kaba. Sa loob ng palasyong ito, bukod sa magandang relasyon ko sa aking kapatid na imperial, mayroon akong magandang relasyon sa nakatatandang kapatid na si Imperial Concubine Li. Sinabi ni Prinsesa Chi, ngayong pumanaw na ang aking kapatid na imperial, ang tanging makakausap ko sa loob ng palasyong ito ay ang nakatatandang kapatid na si Imperial Concubine Li. Ito ang katotohanan. Matapos bumalik sa palasyo ng imperial, nalaman ni Prinsesa Chi na maraming bagay ang nagbago. Nahanap na niya ang nararamdaman niya sa nakaraan at naunawaan niya na ito ay higit sa lahat dahil wala na ang kanyang kapatid na imperial. Walang init dito at tanging malamig at walang pakialam na mga tingin ang naroon. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito at dahil dito mas naging determinado siyang umalis kasama si Huang Feng. At sa palasyong imperial na ito, ang tanging makakausap niya ay si Imperial Concubine Li. Kung ang nakababatang kapatid na babae ay nakakaramdam ng pagkabagot sa kamatayan, maaari kang pumunta at hanapin ang nakatatandang kapatid na babae anumang oras. Sa alinmang paraan, ang nakatatandang kapatid na babae ay walang magawa, sabi ni Imperial Concubine Li. Sa katunayan, ang mga imperial na concubines na ito ay walang gaanong gagawin noong una. Matapos pumanaw ang dating emperador, mas marami pa silang libreng oras. Sinabi ni Prinsesa Chi, sa totoo lang, hindi ako magtatagal dito. Kapag naayos na ang mga usapin dito, aalis na ako. Aalis. Saan ka pupunta? Nagulat si Imperial Concubine Li kay Prinsesa Chi at nagtanong. Ang mga usapin sa labas ng mga hangganan ay kumalat na sa dalu. Ang bansang Fengju ay nawasak na at si Prinsesa Chi ay hindi pa tapos na pakasalan ng prinsipe ng bansang Fengju. Sa makatuwid, hindi na niya kailangang pumunta sa labas ng mga hangganan. Maraming tao, kabilang ang Imperial Concubine Li, ang naniniwala na si Prinsesa Chi ay mananatili sa imperial na palasyo sa hinaharap pagkatapos bumalik sa imperial na palasyo. Gayunpaman, nang marinig ang mga salita ni Prinsesa Chi ngayon, malinaw na hindi siya mananatili sa palasyo ng imperial. Nagdulot ito ng kaunting kaba at pagkadismaya ni Imperial Concubine Li. Alam niya na hanggat naririto si Prinsesa Chi, kahit na hindi niya kayang umakyat sa posisyon ng Panginoon ng panloob na palasyo, kahit papaano ay walang maglalakas loob na ay bully siya o tingnan siya ng masama. Ang sarili niyang anak ay hindi minamaliit ng iba. Gayunpaman, kapag umalis na si Prinsesa Chi, maaaring lumala muli ang kanyang sitwasyon. Hindi ko rin alam. Umiling si Prinsesa Chi. Gusto lang niyang sundan si Huang Feng. Kahit saan pumunta si Huang Feng, pupunta siya. Wala siyang nakapirming layunin. Gayunpaman, hindi ito alam ni Imperial Concubine Li at hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ni Prinsesa Chi. Elder Sister Imperial Concubine Li, naisip mo na bang kontrolin ang panloob na palasyo? Habang iniisip ni Imperial Concubine Li kung ano ang dapat niyang gawin pagkaalis ni Imperial Concubine Shi, bigla siyang binato ng bomba ni Imperial Concubine Li, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Bagamat masasabing nang dumating si Prinsesa Chi, ang Imperial Concubine na si Li ay nag-iisip kung dumating si Prinsesa Chi para sa panloob na palasyo.
Kung hindi yun ang kaso, maaari ba niyang pangunahan ang pag-uusap sa paksang iyon? Nasa harapan na niya ang pagkakataon. Imposibleng sabihin na ang Imperial Concubine Li ay hindi natinag. Natural na gusto niyang subukan. Nabigo man siya, hindi magiging mas malala ang sitwasyon niya kaysa ngayon. Pagkatapos ng lahat, si Prinsesa Chi ang nagkusa na bisitahin siya at hindi siya. Kahit na si Prinsesa Chi ay walang anumang intensyon sa bagay na ito, ang kanyang relasyon sa kanya ay hindi magiging masama. Gayunpaman, hindi naisip ni Imperial Concubine Li na bago niya maimbestigahan ang mga intensyon ni Prinsesa Chi, si Prinsesa Chi ang magkukusa upang pag-usapan ang bagay na ito. Ito ay labis na ikinagulat ng Imperial Concubine na si Li na tulala siyang nakatayo doon. Hindi minamadali ni Prinsesa Chi ang Imperial Concubine na si Li. Sa halip, tahimik itong tumingin sa kanya. Napakabilis din ang reaksyon ni Imperial Concubine Li. Alam niya na ito ay isang kritikal na sandali. Kapag napalampas niya ito, hindi na siya magkakaroon ng ganoong magandang pagkakataon. Sasabihin pa lang ni Imperial Concubine Li na hindi niya inisip ang tungkol dito para makuha ang pabor ni Prinsesa Chi. Gayunpaman, nang makita niya ang hitsura sa mga mata ni Prinsesa Chi, ang mga salitang gusto niyang sabihin ay napalunok pabalik. Sa halip, sinabi niya, meron ako. Kabanata 2785. Talagang gustong sabihin ng Imperial Concubine na si Li na hindi, ngunit kung sasabihin niya na hindi alintana kung siya man o si Prinsesa Chi, hindi rin maniniwala. Nakatira sa panloob na palasyo, kahit na siya ay inosente sa simula at naiimpluwensyahan ng kanyang kapaligiran, hindi siya magkakaroon ng anumang pagnanais para sa kapangyarihan. Bukod dito, mababa ang dating status ni Imperial Concubine Li, at ang iba pang Imperial Concubine ay minamalas siya. Maging ang mga katulong ng palasyo at mga betang ay hindi siya gaanong pinahahalagahan. Sa ganitong sitwasyon, paanong hindi niya maiisip na bumalik? Noong nabubuhay pa ang dating emperador, ang Imperial Concubine na si Li ay may mga ganitong uri ng pag-iisip. Pinangarap din niyang maging master ng 6 na palasyo at kontrolin ang panloob na palasyo. Sa pagiging empress, walang masama sa pagkakaroon ng mga ganitong uri ng pag-iisip. Sinong Imperial Concubine ang hindi magkakaroon ng ganoong pag-iisip? Katulad ng kung paano ang isang sundalo na ayaw maging isang general ay hindi isang mahusay na sundalo. Ngunit naunawaan din ni Imperial Concubine Li na ang pinakapaboritong Imperial Concubine ng nakaraang emperador ay ang Imperial Concubine na si Wu. Kaya naman alam niya na ang posisyon ng Empress ay kay Imperial Concubine Wu, ngunit naiisip niya lang iyon. Gayunpaman, ang pag-unlad ng sitwasyon sa kalaunan ay wala sa kanyang inaasahan. O masasabing labas ito sa inaasahan ng lahat. Ang dating emperador ay talagang namatay, at ang Imperial Concubine na si Wu ay hindi naging Empress. Sa halip, siya ang naging Empress Dowager. Ang Imperial Concubine na si Li, na palaging masama ang pakikitungo kay Imperial Concubine Wu, ay bumagsak ang kanyang posisyon sa Imperial Palace. Kung hindi dahil sa walang pusong pakikitungo sa kanya ni Imperial Concubine Wu, maaaring mas mahirap ang kanyang mga araw. Tulad ng pag-aalala ni Imperial Concubine Li tungkol sa kanyang hinaharap, biglang bumalik si Prinsesa Chi. Pagkatapos nito, pinuksa niya ang ama at anak na babae ng pamilya Wu sa isang dumadagandong na paraan, na natanggal ang pamilya Wu. Dahil dito, nakahinga ng maluwag ang Imperial Concubine Li. At least, hindi na magiging mahirap ang mga araw niya gaya ng dati. Matapos makahinga ng maluwag, nagsimulang gumalaw ang iniisip ni Imperial Concubine Li. Ang Imperial Concubine Wu ay namatay, at ang bagong emperador ay ang anak ni Imperial Concubine Wu. Kung ayaw ni Prinsesa Chi na gantihan ng emperador sa hinaharap, tiyak na aalisin niya ang bagong emperador. Ang lumabas na balita kalaunan ay nagpapatunay na tama ang hula ni Imperial Concubine Li. Talagang may ganoong pag-iisip si Prinsesa Chi. Tulad nito, ang mga posisyon ng Emperor at ng Empress Dowager ay magiging walang laman. Bilang Imperial Concubine Li, na may magandang relasyon kay Prinsesa Chi, normal para sa kanya na magkaroon ng ilang mga iniisip sa oras na ito. Kaya lang ayaw niyang magmadaling pumunta at hanapin si Prinsesa Chi. Iyon ay magpapalungkot kay Prinsesa Chi, na sa halip ay makakasira ng mga bagay. Ngayon, diretsyong tinanong siya ni Prinsesa Chi kung naisip niya na ba ito.
Ang Imperial concubine na si Li, na lubos na nakakaunawa kay Prinsesa Chi, ay nagpasya na sabihin ang totoo dahil kung sasabihin niya na wala siyang ganoong pag-iisip, dapat na masabi ni Prinsesa Chi na siya ay nagsisinungaling. Kung iyon ang kaso, hindi siya magkakaroon ng magandang impresyon sa kanya. Tama ang hula ni Imperial concubine Li. Matapos marinig ang sinabi ng Imperial concubine Li na mayroon din siyang ganoong pag-iisip, hindi nagpahayag si Prinsesa Chi ng nagulat o galit na ekspresyon. Hindi man lang nagbago ang ekspresyon niya. Malinaw na ang mga salita ni Imperial concubine Li ay lampas sa kanyang inaasahan. Lihim na nakahinga ng maluwag si Imperial concubine Li, alam niyang tama ang kanyang mga kilos. Kung sinabi lang niya na hindi, posibleng tumayo na si Prinsesa Chi at umalis, at wala na siyang pagkakataon. Hindi ko itatago sa iyo. Nakita ng Imperial concubine Li na hindi nagalit si Prinsesa Chi, kaya nagpatuloy siya sa pagsasabi, bilang imperial na babae ng dating emperador, sino ang hindi mag-iisip tungkol sa posisyong iyon sa panloob na palasyo? Pangkaraniwang tao din si ate, kaya natural lang na magkaroon ako ng ganoong pag-iisip. Isa pa, gusto ko rin mabigyan ng magandang kinabukasan ang anak ko. Ang nakababatang kapatid na babae ay hindi minamaliit sa nakakatandang kapatid na babae, hindi ba? Panipi, ayoko. Umiling si Prinsesa Chi at sinabing, lumaki din ako sa panloob na palasyo, kaya natural na alam ko na sa panloob na palasyo, ang mga taong masyadong dalisay ay hindi makakaligtas. Lahat ay gustong umakyat sa ulo ng iba. Hindi alintana kung ito ay kusang loob o pasibo, kung nais ng isang tao na mamuhay ng mas mabuti sa panloob na palasyo, kailangan nilang magkaroon ng kaunti pang pagnanais at higit pa. Talagang naiintindihan ni Prinsesa Chi ang iniisip ni Imperial concubine Li. Tungkol sa mga salita ni Imperial concubine Li, talagang hindi siya nagulat. Sa loob ng palasyo, sino ang ayaw umakyat sa pinakamataas na posisyon? Pagdating lamang ng araw na iyon ay mabubuhay sila ng mas maayos at ligtas. Buti naman nakakaintindi si ate. Nakangiting sinabi ng Imperial concubine Li, hindi para itago ito sa nakababatang kapatid na babae, ngunit bago ako makaalis, nauna ang nakababatang kapatid na babae. Ngumiti si Prinsesa Chi at hindi tumugon sa mga salita ni Imperial concubine Li. Sa halip, nagtanong siya, nasaan si Yunir? Matagal ko na siyang nakita. Medyo na-miss ko siya. Panipi, ang Yunir na sinasabi ni Prinsesa Chi ay ang anak ni Imperial concubine Li. Siya rin ang ika-8 prinsipe ng Dalu. Sa taong ito, siya ay 18 taong gulang na. Sa panahong ito, maraming tao ang nagpakasal sa edad na 12 o 13. Kaya naman ang 18 taong gulang ay hindi itinuturing na bata. Nasa manor niya si Yunir. Alam ito ng nakababatang kapatid na babae. Kung walang espesyal, hindi basta-basta makapasok ang mga prinsipe sa palasyo. Sinabi ng Imperial concubine Li, kung gusto ng nakababatang kapatid na babae na makita si Yun, papatawagin ko siya. Tumango si Princess Chi. Ang Imperial concubine Li ay hindi nang ahas na magpabeya at mabilis na may tumawag sa kanyang anak sa palasyo. Ang kanyang puso, gayunpaman, ay naging mas maalab. Pagkatapos nito, nagsimulang mag-chat sina Prinsesa Chi at Imperial concubine Li. Palaging sinasamahan ni Imperial concubine Li si Prinsesa Chi, at ang pinag-usapan nila ay hindi na ang mga bagay sa palasyo. Sa halip, pinag-usapan nila kung ano ang nangyari pagkatapos lumabas si Prinsesa Chi sa pag-iisa. Sa kabilang panig, ang eunuko sa panig ni Imperial concubine Li ay mabilis na umalis sa palasyo matapos matanggap ang utos ni Imperial concubine Li na dalhin ang anak ni Imperial concubine Li sa palasyo. Upang maging isang eunuch sa palasyo ng imperial, lalo na ang isa na nasa tabi ng isang imperial na babae, imposible para sa isa na walang utak. Kailangang maging maliksi ang kanilang utak. Sa espesyal na oras na ito, biglang gustong makita ni Prinsesa Chi ang ika-8 prinsipe. Ito ay malinaw na hindi normal. Nakita ito ni Imperial concubine Li, kaya labis siyang naantig. Ang baiting na ito ay malinaw na nakita rin ito. Mabilis, pumunta kaagad sa manor ng ika-8 prinsipe. Pagkaalis ng eunuko sa palasyo, agad siyang umupo sa kanyang karwahe at paulit-ulit na hinimok ang driver na pabilisin. Faster, hindi ka ba kumain? Bilasan mo. Kahit napakabilis na ng takbo ng karwahe, naramdaman pa rin ng baiting na napakabagal nito at patuloy na hinihimok ang driver.
Sa kabutihang palad, ang tirahan ng ikawalong prinsipe ay hindi masyadong malayo sa palasyo ng imperial. Mabilis na nakarating ang Beiteng sa tirahan ng ikawalong prinsipe. Dalhin mo ako dali para makita ang ikawalong prinsipe. Pagkarating ng Beiteng sa tirahan ng ikawalong prinsipe, agad niyang sinabi sa mga bantay sa pasukan. Ang Beiteng na ito ay ang personal na Beiteng ni Imperial Concubine Li. Karaniwan, pumupunta siya sa tirahan ng ikawalong prinsipe, kaya nakilala siya ng lahat ng mga bantay dito. Nang makitang siya ay nagmamadali, hindi sila nang ahas na magantala at mabilis na dinala siya upang makita ang ikawalong prinsipe. Sa oras na ito, ang ikawalong prinsipe ay nag-aaral sa kanyang sariling tirahan. Sa panahong ito, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa sitwasyon sa loob at labas ng palasyo ng imperial. Sa totoo lang, ang ikawalong prinsipe ay madalas ding tumakbo sa palasyo ng imperial. Sa totoo lang, bukod sa kanya, ganoon din ang ginagawa ng ibang mga prinsipe. Lahat ay nakatingin sa posisyong iyon. Kaya lang ay hindi marami ang pumabor sa pag-akyat ng ikawalong prinsipe sa trono, kasama na ang ikawalong prinsipe mismo. Iyon ay dahil ang posisyon ni Imperial Concubine Li sa palasyo ay masyadong mababa. Gayun din, kahit na ito ay batay sa seniority, hindi ito ang ikawalong prinsipe. Masasabing sa anumang aspeto, ang ikawalong prinsipe ay walang gaanong pag-asa. Ang tanging bagay na mayroon pa ring pag-asa ay ang relasyon sa pagitan ng Imperial Concubine Li at Prinsesa Qi. Gayunpaman, ang ganitong uri ng relasyon, walang nakakaalam kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa isang malaking bagay. Kabanata 2786. Dahil sa iba't ibang mga kadahilanang ito, walang sino man ang umaasa sa ikawalong prinsipe na umakyat sa trono. Ganoon din ang ikawalong prinsipe. Bagamat pumasok siya sa palasyo upang himukin ang kanyang ina na gamitin ang mga koneksyon ni Prinsesa Qi sa simula, ang ikawalong prinsipe ay halos sumuko pagkatapos tanggihan. Kaya naman nang makita ng eunuch sa panig ni Imperial Concubine Li ang ikawalong prinsipe, nakita niya ang ikawalong prinsipe na nagbabasa ng may pagkabagot. Eunuch Li, wala ka sa tabi ni Imperial Concubine Mother. Bakit ka pumunta sa tabi ko? Baka may nangyari na. Tanong ng ikawalong prinsipe matapos makita ang Beiteng. Napabuntong hininga ang Beiteng sa sobrang kahirapan at sinabi sa ikawalong prinsipe, "Ha, kamahalan ng ikawalong prinsipe, anong oras na ngayon, ngunit nagbabasa ka pa rin dito?" Mabilis na magayos at pumasok sa palasyo kasama ang lingkod na ito. Pumasok sa palasyo. Hinahanap ako ng Imperial Concubine Mother. Ano ang kagyat na bagay? Naguguluhang tanong ng ikawalong prinsipe. Ang ikawalong prinsipe ay kakapasok lamang sa palasyo ng imperial kahapon upang makita ang kanyang imperial na asawang ina. Ang isang dahilan ay upang makita ang Imperial Concubine Li, at ang isa pa ay upang makita kung may pagkakataon na lumaban para sa posisyon na iyon. Pagkatapos ng lahat, bilang isang prinsipe, sino ang hindi gustong maging emperador? Ngayong nasa harapan na niya ang pagkakataon, natural na ayaw sumuko ng ikawalong prinsipe. Kaya lang sinabi ng kanyang Imperial Concubine na ina na maghintay at makita. Nagdulot ito ng kaunting galit at bahagyang pagkadismaya ng ikawalong prinsipe. Wala siyang planong pumunta sa palasyo ng imperial ngayon at sa halip ay nanatili sa sarili niyang asyenda para magbasa. Ngayong nakita na niyang lumapit ang personal na eunuko ng kanyang imperial na babae, at tila nababalisa siya, ang ikawalong prinsipe ay nagsimulang magtaka kung ang kanyang imperial na ina ay may apurahang bagay upang makita siya. Kung hindi, ang Beiteng na ito na si Li ay hindi nababalisa. Bagamat hindi nasisiyahan ng ikawalong prinsipe sa hindi pagtulong sa kanya ng kanyang Imperial Concubine Mother, labis pa rin siyang nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang Imperial Concubine na ina. Alam niyang hindi maluwalhati ang mga araw ng kanyang Imperial Concubine na ina sa palasyo ng imperial. Gayun din, hindi siya nakatanggap ng maraming pabor mula sa nakaraang emperador mula noong siya ay bata pa. Kaya naman napakaganda ng relasyon ng mag-ina. Nagkaroon ng kaunting pakiramdam ng mutual dependence. Ang ikawalong prinsipe ay likas na nag-aalala tungkol sa sitwasyon ng kanyang imperial na asawang ina. Baka may nangyari sa Imperial Concubine Mother. Nag-aalalang tanong ng ikawalong prinsipe. Hindi si Imperial Concubine Li. It's Her Highness Princess Qi ang gustong makita ka. Sabi ni Eunuch Li. WHO, Tita Qi. Nagulat ang ikawalong prinsipe, at
Nahulog sa lupa ang librong hawak niya. Sa buong Imperial Palace, o kahit sa buong Imperial Capital, ang taong nakakuha ng higit na atensyon ay natural na si Prinsesa Chi. Habang pinagmamasdan ng mga ministro ang mga galaw ni Prinsesa Chi, ang mga babae at prinsipe ay pinapansin din ang bawat kilos ni Prinsesa Chi. Masasabing si Prinsesa Chi na ngayon ang taong maaaring magpasya sa emperador ng dakilang dinastiyang Lu, ang Empress Dowager, at ang taong makapagpapasya sa kinabukasan ng buong dakilang dinastiyang Lu. Naturally, nakatanggap siya ng maraming atensyon. Ang ikawalong prinsipe ay binibigyang pansin din si Prinsesa Chi. Sino ang humiling kay Prinsesa Chi na magpasya sa pagmamay-ari ng trono? Ang ikawalong prinsipe ay nakatutok sa trono at natural na nagbigay pansin kay Prinsesa Chi. Ngayong narinig niya na gusto siyang makita ni Prinsesa Chi, natural na tuwang-tuwa ang 8th Prince. Kailangang malaman na sa panahong ito, wala sa mga asawa at prinsipe sa Imperial Palace ang walang ginagawa. Gusto nilang lahat na makita si Prinsesa Chi, ngunit sa huli, wala ni isa sa kanila ang nakita ni Prinsesa Chi. Ang ikawalong prinsipe ay natural na gustong makita si Prinsesa Chi at magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Gayunpaman, wala sa iba pang mga prinsipe ang nakakita kay Prinsesa Chi, kaya natural na hindi niya makita. Bilang karagdagan, sa panghihikayat ng kanyang imperial concubine na ina, ang ikawalong prinsipe ay sumuko sa ideya na makita si Prinsesa Chi. Gayunpaman, hindi niya akalain na si Prinsesa Chi ang magkukusa na makita siya. Oo, ito ay Her Highness Princess Chi. Your Highness the 8th Prince, pakibilasan. Naghihintay pa rin ang Her Highness Princess Chi sa lugar ng Imperial Concubine Li. Sabi ni Eunuch Li, bilasan mo, tulungan mo akong magpalat ng damit. Hindi mapakali ang ikawalong prinsipe na kunin ang libro sa lupa. Mabilis siyang tumayo at lumabas. Habang nagtatanong tungkol sa sitwasyon ni Prinsesa Chi, may tumulong sa kanya na magpalat ng damit. Masasabing si Prinsesa Chi ang kasalukuyang taong may pinakaapektado sa buong dinastiyang Dalo. Kung may gusto siyang makita, walang nang ahas na bastyusan siya. Sa katunayan, maraming tao tulad ng 8th Prince na naghihintay na makita siya araw-araw. Sino ang hindi gustong makita si Prinsesa Chi sa oras na ito? Malinaw na iniisip ni Prinsesa Chi ang isang mahalagang bagay sa panahong ito. Ang isang normal na tao ay hindi magagawang makita siya kahit na gusto nila. Ngayong gusto na niya itong makita, paanong hindi masasabik ang ikawalong prinsipe? Gayunpaman, hindi gaanong alam ni Eunuch Li ang sitwasyon. Sinabi lang niya sa ikawalong prinsipe na si Prinsesa Chi ang nagkusa na hanapin si Imperial Concubine Li. Gayun din, tila napag-usapan nila ang tungkol sa trono at ang Empress Dowager. At ang mga salitang ito ay nagdulot ng labis na pananabik sa 8th Prince, ngunit nakaramdam din siya ng kaunting kaba. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pangunahing bagay na nag-aalala sa kanyang buong buhay. Kung gugugulin niya ang kanyang buhay bilang isang pangkaraniwang prinsipe o bilang isang emperador na kumokontrol sa mundo ay nakasalalay sa sandaling ito. Imposibleng hindi makaramdam ng kaba ang 8th Prince. Para naman kay Prinsesa Chi na makapagkusa na pag-usapan ang tungkol sa trono, naging sanhi ito ng kaunting pag-asa sa 8th Prince. Ngayon, sino ba ang hindi gustong pag-usapan ang bagay na ito kay Prinsesa Chi? Bukod dito, siya iyon. Kaya naman ang ikawalong prinsipe ay hindi nang ahas na maging pabaya. Pagkatapos magpalat ng damit, agad niyang sinundan si Eunuch Li papasok sa palasyo, hindi nang ahas na manatili kahit isang sandali pa. Tungkol naman sa pagpunta ni Prinsesa Chi kay Imperial Concubine Li, mabilis itong kumalat sa loob ng palasyo. Sa katunayan, napakabilis pang ang kumalat sa labas ng palasyo. Pagkatapos ng lahat, si Prinsesa Chi ay kasalukuyang nakakatanggap ng labis na atensyon. Ang bawat kilos niya ay binabantayan, at kahit kaunting galaw ay nakakaakit ng atensyon. At sa sensitibong oras na ito, ang pagpunta ni Prinsesa Chi kay Imperial Concubine Li ay isang bagay na hindi maiwasang magdulot ng mga hula sa mga tao. Gusto kaya talaga ni Prinsesa Chi na tulungan si Imperial Concubine Li na umakyat sa trono dahil sa dating pagmamahal na iyon? Hindi ba siya dapat na nakikipagkita sa ilang higit pang mga imperial na concubines at mga prinsipe pagkatapos ay tinitingnan ang mga pangako na ginawa ng bawat isa sa kanila upang mapakinabangan ang mga benepisyo?
Hindi kaya niya isasaalang-alang ang mga benepisyo alang-alang sa kaunting dating pagmamahal na iyon. Ito ay isang bagay na hindi maintindihan ng maraming tao. Ang mga taong ito na bahagi ng panloob na palasyo ay ginugol ang kanilang mga araw sa pag-iisip. Sa kanilang mga mata, hindi ganoon kahalaga ang pagmamahala ng pamilya at pagkakaibigan. Ang pinakamahalagang bagay ay mga benepisyo. Anuman ang kanilang ginawa, kailangan nilang isaalang-alang kung paano i-maximize ang mga benepisyo. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng mga bagay na sila ay makikinabang sa kanilang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa rin naniniwala ang maraming tao na tutulungan ni Prinsesa Chi si Imperial Concubine Li at ang ikawalong prinsipe na umakyat sa trono para sa kapakanan ng kaunting pagmamahal na iyon. Nadama nila na ang pagpunta ni Prinsesa Chi kay Imperial Concubine Li sa oras na ito ay ganap na nagkataon at walang kaugnayan sa usapin ng trono. Ngunit nang ang ikawalong prinsipe ay umalis din sa Imperial Palace, napagtanto ng ilan sa mga mas matalinong tao na maaaring nagbago ang sitwasyon. Kung aalalahanan lamang ni Prinsesa Chi ang mga lumang damdamin kay Imperial Concubine Li, talagang hindi na kailangang ipatawag ang ikawalong prinsipe. Walang ganap na pangangailangan para dito. Para naman sa mga matatalino na tao, tila nahulaan na nila ang intensyon ni Prinsesa Chi. Nagsimula silang mag-isip kung paano makikipagkasundo sa 8th Prince at Imperial Concubine na si Li. Ang ikawalong prinsipe ay pumasok sa palasyo at nakipagkita kay Prinsesa Chi habang ang lahat ay nanghuhula at nagdududa sa kanya. Binabati ni Yunir si Auntie Chi. Matapos makita ng ikawalong prinsipe si Prinsesa Chi, umalis siya at magalang na sumaludo. Kabanata 2787. Baka bumangon ka, sinabi ni Prinsesa Chi, pagkatapos ng ilang sandali na hindi kita nakita, si Yunir ay naging mas maganda. Maganda ang relasyon ni na Prinsesa Chi at Imperial Concubine Li. Dati, bago ikinasal si Prinsesa Chi sa Fengju Country, madalas siyang pumupunta kay Imperial Concubine Li. Naturally, maraming beses na siyang nakipag-ugnayan sa ikawalong prinsipe na ito, kaya medyo pamilyar siya sa kanya. Ang labas ng mundo ay nag-iisip kung tutulungan siya ni Prinsesa Chi na umakyat sa trono at suportahan ang kanyang anak na maging emperador dahil sa kanyang relasyon sa Imperial Concubine Li. Sa katotohanan, bagamat may ganitong kaisipan si Prinsesa Chi, hindi ito dahil sa mga personal na relasyon. Bilang prinsesa ng Dalu, natural na kailangang isaalang-alang ni Prinsesa Chi ang mga bagay mula sa isang komprehensibong pananaw. Gayun din, kailangan niyang isaalang-alang ang mga bagay mula sa pananaw ni Dalu. Imposible para sa kanya na baliwalain ang kaligtasan at pag-unlad ng Dalu dahil sa isang personal na relasyon. Ang taong gusto niyang piliin ay natural na ang isa na higit na makikinabang sa pag-unlad ni Dalu at ang maaaring makatulong kay Dalu na bumalik sa kasukdulan nito. Para naman kay Prinsesa Chi, mayroon siyang pangunawa sa ikawalong prinsipe. Kung ikukumpara sa iba pang mga prinsipe, ang ikawalong prinsipe ay itinuturing na medyo mahusay. Bagamat siya ay may kaunting init ng ulo, ang mga kapintasan ay hindi nakakubli sa kagandahan ng kanyang pagkatao. Napakaganda ng kanyang karakter. Isa pa, mahilig siyang magbasa mula pa noong bata pa siya, kaya talented siya at may kakayahan. Dagdag pa rito, masasabing lumaki siya kasama ang Imperial Concubine na si Li, kaya marunong siyang mag-alaga sa kapwa at may mabait na puso. Sa mga katangiang ito na pinagsama-sama, nagkaroon siya ng napakataas na posisyon sa puso ni Prinsesa Chi. Gayun din, masasabing napanood ni Prinsesa Chi ang paglaki ng ikawalong prinsipe. Siya ay may pag-unawa sa kanya at may tiwala sa kanya. Alam niyang siya ang pinakaangkop na kandidato sa kasalukuyan. Kaya naman nagkusa siyang bisitahin ang Imperial Concubine Li at hiniling na makipagkita sa ikawalong prinsipe. Tungkol naman sa mga haka-haka sa labas ng mundo, na nagsasabing sinusuportahan ni Prinsesa Chi si Imperial Concubine Li dahil sa mga personal na relasyon, iyon ay walang kaparehas. Tulad ng para sa mga nadama na si Prinsesa Chi ay makikipag-ugnayan sa ilang mga prinsipe at titingnan ang mga kondisyon na inaalok ng bawat prinsipe. Mula doon, pipiliin niya ang isa na pinakakapakipakinabang sa kanya. Imposible rin iyon. Masasabi lamang na hindi naiintindihan ng mga taong iyon si Prinsesa Chi. Hindi nila kailanman tunay na naiintindihan si Prinsesa Chi. Sa kanilang mga puso, si Prinsesa Chi ay isang maliit na batang babae na hinahangaan ng kanyang kamahalan na emperador.
Wala siyang gaanong kakayahan, ngunit hindi nila alam na si Prinsesa Chi ay mayroon ding sariling mga iniisip. Hindi siya ganoon ka-short-sighted na tao. Salamat sa papuri mo tita. Ang tagal na kitang hindi nakikita at lalo kang gumanda. Sabi ng ikawalong prinsipe, talagang marunong magsalita itong munting bibig mo. No wonder narinig ko sa nanay mo na mahal ka ng mga concubines mo, nakangiting sabi ni Prinsesa Chi. Napangiti ng nahihiya ang 8th prince. Talagang nagustuhan siya ng kanyang mga babae. Nabalitaan ko sa nanay mo na nagbabasa ka kamakailan. Ano ang nakita mo na nagpatalo sa iyo? Tanong ni Princess Chi. Ilan lang sa mga libro ng kasaysayan. Sabi ng ikawalong prinsipe. Tumango si Prinsesa Chi at sinabing, mabuti naman at mahilig kang magbasa ng mga aklat ng kasaysayan. Matututuhan mo ang tungkol sa mga kabutihan at kahinaan ng mga nakaraang emperador. Ang mga aklat na iyon ay talagang angkop na basahin mo ngayon. Narinig ng ikawalong prinsipe at imperial concubine na sili ang mga salita ni Prinsesa Chi at natuwa sa loob. Siyempre, hindi naglakas loob na ipakita ng dalawa, lalo na ang ikawalong prinsipe, na mahinhin magsalita. Sa totoo lang, nakikita ni Prinsesa Chi ang kagalakan sa mga mata ng ikawalong prinsipe at ng imperial concubine na sili, ngunit hindi niya ito pinansin. Kapag nahaharap sa ganitong uri ng bagay, walang sinuman ang maaaring manatiling kalmado. Kung siya iyon, matutuwa rin siya. Pagkatapos nito, casual na nakipag-chat si Prinsesa Chi sa ikawalong prinsipe, ngunit hindi sila nag-usap tungkol sa usapin ng trono. Bagamat nakaramdam ng hindi matiis na Katie ang ikawalong prinsipe, hindi maganda para sa kanya na baguhin ang paksa. Naalala pa niya ang mga pasaway na ginawa ng kanyang ina kanina. Sa oras na ito, kung sinasadya niyang sabihin ang paksa ng trono, posibleng maging malungkot si Prinsesa Chi. Kung iyon talaga ang kaso, ang mga nadagdag ay hindi makakabawi sa mga pagkalugi. Habang nagkwekwentuhan tayo, gumagabi na talaga. Noon lamang napansin ni Prinsesa Chi na ang langit ay hindi namamalayang nagdilim. Hindi niya talaga napansin ito kanina. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Prinsesa Chi ang pakikipag-chat kay Imperial Concubine Li. Nadama niya na sila ni Imperial Concubine Li ay may magkatulad na personalidad at may mga karaniwang paksang pag-uusapan. Tungkol sa karanasan sa labas ng mga hangganan, bagaman ito ay nakakatakot ngunit hindi mapanganib sa huli, si Prinsesa Chi ay mayroon pa ring matagal na takot. Sa oras na ito, gusto niyang makahanap ng makakachat, at malinaw na angkop na kandidato si Imperial Concubine Li. Bagamat gusto ni Prinsesa Chi na makipag-chat pa kay Huang Feng, babae pa rin siya at may ilang reserbasyon. Gayun din, may ilang mga paksa na talagang hindi angkop na pag-usapan kay Huang Feng. Ngayong naruroon na ang Imperial Concubine Li at naruroon ang ikawalong prinsipe, malaya siyang nakakausap. Dahil din dito ay hindi nila namalayang nag-chat sila ng matagal. I will have someone prepare the food. Younger sister, kumain ka na lang dito ngayon. After eating, we can continue chatting, Imperial Concubine Li said. Para mas makausap si Prinsesa Chi, mapatibay ang kanilang relasyon at mapabuti ang kanilang impresyon sa isa't isa, si Imperial Concubine Li ay handa na. Tama, matagal na ring hindi kumakain si pamangkin kasama si tita. Paano kung sabay tayong kumain ngayon? Sabi din ng ikawalong prinsipe. No need, babalik ako at kakain. Tumayo si Prinsesa Chi at nagpumilit. Pagkatapos sabihin ito, ikinaway ni Prinsesa Chi ang kanyang kamay at nagpaalam kay Imperial Concubine Li at sa ikawalong prinsipe. Umalis kasama si Xiao Huan, mukhang nagmamadali pa siya. Sa mga mata ni Imperial Concubine Li at ng ikawalong prinsipe, ang hitsura na ito ay naging sanhi ng pagpintig ng puso ng mag-ina. Ina, ano ba talaga sa tingin mo ang iniisip ni Prinsesa Chi? May balak ba siyang tulungan tayong tumayo? Hindi napigilan ng ikawalong prinsipe at tinanong ang kanyang ina. May ganoong posibilidad. Kung hindi, hindi siya pupunta sa kanyang sariling kagustuhan. Sabi ni Imperial Concubine Li. Malinaw na siya mismo ay hindi sigurado. But when we asked her to stay for a meal in the end, she was not willing. Isa pa, nagmamadali siyang umalis. Para bang natakot siya na hilingin namin sa kanya na manatili. Nag-aalalang sinabi ng ikawalong prinsipe, at saka, noong nag-uusap kami ngayon, hindi siya nagsasalita tungkol sa anumang bagay na may kaugnayan sa trono. Ito ay isang maliit na usapan lamang.
Kung sa simula pa lang ay hindi niya ito gusto, ang ikawalong prinsipe ay hindi na masyadong mag-iisip tungkol dito, ngunit ngayon, si Prinsesa Chi, na napakaraming tao ang gustong makilala ngunit hindi magawa, ang nagkusa na makipagkita sa kanila. Nakipag-chat pa siya sa kanila ng ganoon katagal. Ang ikawalong prinsipe ay hindi maiwasang isipin ito. Pagkatapos ng lahat, bilang isang prinsipe, imposible para sa kanya na wala sa isip na maging emperador. Isa lang siyang normal na tao. Kaya lang hindi siya binigyan ni Prinsesa Chi ng tumpak na senyales kanina. Naging sanhi ito ng pagkagulo ng isipan ng ikawalong prinsipe. Sa isang sandali, naramdaman niya na posible para sa kanya na maabot ang langit sa isang hakbang. Sa isa pang sandali, naramdaman niyang pumunta lamang si Prinsesa Chi dito para bisitahin ang kanyang ina. Napakahirap maghanap ng makakachat, hindi rin ako masyadong malinaw. Sinabi ng Imperial Concubine Lei, nararamdaman ko na pagkatapos na makilala si Prinsesa Chi sa pagkakataong ito, lalo siyang naging mapanindigan. Marahil ay mayroon na siyang angkop na kandidato sa isip. Walang saysay ang sinumang magsabi ng anuman. Mas mainam kung hindi mo masyadong pag-isipan iyon. Kabanata 2788. Walang nagawa ang Imperial Concubine Lei na aliwin at paalalahanan ang kanyang anak dahil hindi siya sigurado kung ano ang tunay na layunin ni Prinsesa Chi sa pagpunta dito ngayon. Bagamat umaasa rin siya na masusuportahan siya ni Prinsesa Chi at ang kanyang anak, walang gaanong tiwala si Imperial Concubine Lei. Naunawaan niya na napakahirap para kay Prinsesa Chi na gumawa ng ganoong kalaking desisyon batay sa kanilang nakaraang relasyon. Kaya naman umaasa siyang hindi na masyadong umaasa ang kanyang anak. Kung ganoon nga, pagdating ng panahon, kapag nangyari na ang mga bagay-bagay, mas matindi ang pagkabigo. Gayunpaman, ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito. Paano mananatiling kalmado ang ikawalong prinsipe? Paanong wala siyang pag-asa? Kaya lang, hindi masyadong nagbigay ng tiwala sa kanya ang mga kilos ni Prinsesa Chi. Kaya naman hinayaan na lang niyang magwala ang mga iniisip niya sa huli. Sa totoo lang, parehong hindi naintindihan ni Imperial Concubine Lei at ng 8th Prince si Prinsesa Chi. Ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis si Prinsesa Chi ay dahil gusto niyang bumalik at kumain kasama si Huang Feng. Sa panahong ito, nananatili siya sa sarili niyang tirahan at kumakain kasama si Huang Feng. Dahil hindi pa nalantad ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, nananatili siya sa kwarto ni Princess Chi sa panahong ito. Siyempre, hindi sila natulog ng magkasama. Napakalaki pa rin ang kwarto ni Princess Chi, at sabay na kumain ang dalawa. Napakahalaga para kay Prinsesa Chi ang oras ng pagkain dahil maaari siyang manatili sa tabi ni Huang Feng at makipag-chat kay Huang Feng habang kumakain. Kaya naman pinapahalagahan pa rin ni Prinsesa Chi ang oras ng pagkain na ito. Natural, hindi siya papayag na manatili sa kainan ni Imperial Concubine Lei. Ang mga kilos ni Prinsesa Chi ay naobserbahan ng maraming tao sa buong panahon. Nang malaman ng lahat na pumunta si Prinsesa Chi upang bisitahin ang Imperial Concubine Lei, ilang mga tao ang nagsimula ng hulaan ang layunin ng pagbisita ni Prinsesa Chi. Baka gusto niyang tulungan si Imperial Concubine Lei. Lalo na nang umalis ang ikawalong prinsipe, maraming tao ang nagsimulang mag-isip nito. Habang si Prinsesa Chi ay gumugol ng mas maraming oras sa lugar ni Imperial Concubine Lei, lahat ay naging mas matatag sa kanilang mga iniisip. Ang ilang mga prinsipe at Imperial concubines ay nagsimulang mag-tantrum sa kanilang sariling mga silid-tulugan. Pakiramdam nila ay wala na silang pag-asa. Gayunpaman, sa huli, umalis si Prinsesa Chi sa kwarto ni Imperial Concubine Lei bago ang oras ng hapunan at hindi piniling manatili doon para kumain. Isa pa, pag-alis niya, nagmamadali siya. Parang ayaw na niyang magtagal doon kahit saglit pa. Naging sanhi ito upang ang mga tao na nagbibigay pansin sa mga aksyon ni Prinsesa Chi ay nagsimulang magkaroon ng ibang mga iniisip. Hindi kaya nagkaroon ng breakdown sina Princess Chi at Imperial Concubine Lei. Sa mata ng maraming tao, kahit na gusto ni Prinsesa Chi na suportahan ang isang prinsipe, tiyak na sasabihin niya ang kanyang sariling mga kondisyon. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang magplano para sa kanyang sariling kinabukasan. Kaya naman kahit na si Prinsesa Chi ang gustong tumulong kay Imperial Concubine Lei at sa kanyang anak, tiyak na kailangan niyang magtakda ng kondisyon para sa kanila. Nang makitang nagmamadaling umalis si Prinsesa Chi sa huli na may labis na pagkabalisa,
malinaw na maraming tao ang nadama na ang mga negosasyon sa pagitan nila ay hindi naging matagumpay, kaya naman nangyari ang eksenang ito. Matapos magkaroon ng ganoong hula, maraming mga tao ang nagbago. Sa simula, ang ilang mga tao ay handa na bumisita sa ikawalong prinsipe. Nais nilang mag-iwan ng magandang impresyon sa harap ng ikawalong prinsipe bago siya umakyat sa trono. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng magandang kinabukasan. Gayunpaman, ngayong alam na nila na mabilis na umalis si Prinsesa Chi sa tirahan ni Imperial Concubine Li, ang mga taong ito ay nagsimulang mag-alinlangan. Sa kanilang nakita, tila hindi nakipagkasundo ang ikawalong prinsipe kay Prinsesa Chi. Tulad nito, hindi magiging madali para sa ikawalong prinsipe na umakyat sa trono. Dahil imposible para sa ikawalong prinsipe na umakyat sa trono, kung gayon ano ang silbi ng pagmamadali sa oras na ito. Ang ganitong uri ng aksyon ay magiging sanhi ng kalungkutan sa hinaharap na emperador, kaya ang mga taong ito ay tumigil sa paggalaw at patuloy na naghihintay at nakakakita. Tungkol naman sa mga prinsipe at imperial na mga asawang babae na medyo nataranta at nagagalit, sila ay nakahinga ng maluwag sa oras na ito, at ang mga ngiti ay bumalik sa kanilang mga mukha. Habang nakita nila ito, ang ikawalong prinsipe ay naalis na ni Prinsesa Chi. Matagumpay siyang naging unang prinsipe na naalis. Bagaman masasabing ang ikawalong prinsipe ay walang gaanong pag-asa na umakyat sa trono sa simula, malinaw na siya ay naalis na. Para sa mga taong ito ay isang magandang bagay. Ito ay natural na ito ay nagkakahalaga ng pagiging masaya. Pagkatapos nito, ang mga prinsipe at imperial na asawang ito ay naging mas aktibo. Inisip nila kung anong mga pamamaraan ang maaari nilang gamitin upang makuha ang magandang impresyon ni Prinsesa Chi at kung anong mga kondisyon ang kanilang sasabihin na maaari nilang tanggapin. Matatanggap din sila ni Prinsesa Chi. Ang buong Imperial Capital at ang buong Imperial Palace ay naging masigla muli dahil sa mga aksyon ni Prinsesa Chi ngayon. Siyempre, ang ganitong uri ng kaguluhan ay hindi isang bagay na nakikita ng mga normal na tao, at hindi rin ito nararamdaman. Nang makarating ang balitang ito sa pandinig ng 8th Prince at Imperial Concubine na si Li, lalo silang nalungkot. Ito ay dahil ang kanilang mga iniisip ay katulad ng sa iba. Naramdaman nilang wala ng pag-asa ang ikawalong prinsipe. Nagdulot ito ng labis na pananakit sa ikawalong prinsipe. Bumalik siya sa kanyang tirahan na tulala, tunay na dumating sa mataas na espiritu upang bumalik sa mahinang espiritu. Nang makita ng iba ang ekspresyon ng 8th Prince, mas naging sigurado sila sa kanilang mga naunang hula. Maliwanag, ang ikawalong prinsipe ay naalis na. Sa oras na ito, si Prinsesa Chi, na kumakain kasama si Huang Feng sa kanyang kwarto, ay nakatanggap din ng balitang ito. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak dito. Hindi niya akalain na magkakaroon ng napakaraming hula at interpretasyon mula sa labas ng mundo kapag nagmamadali siyang kumain kasama si Huang Feng. Ito ay talagang naging dahilan upang hindi siya makapagsalita. Kasalukuyan kang pinagtutuunan ng pansin. Anumang kilos mo ay magdudulot ng maraming pag-iisip sa mga taong iyon. Si Huang Feng ay hindi nagulat dito. Kahit na hindi siya lumaki sa Imperial Palace, ang pangunawa niya sa bagay na ito ay hindi mas mababa kaysa kay Prinsesa Chi. Kung tutuusin, napakaraming bagay ang naranasan niya at napakaraming tao ang nakilala niya. Masyado niyang naiintindihan ang kalikasan ng tao. Mukhang kailangang lutisin ang usaping ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi makakalma ang mga opisyal, prinsipe, at imperial na asawang iyon. Sabi ni Princess Chi, sa oras na ito, ang mga maharlika sa kabisera ng imperial ay binibigyang pansin ang bagay na ito. Kung tutuusin, may kinalaman ito sa kanilang kinabukasan. May kaugnayan ito sa kinabukasan ng dinastiyang Lu, kaya tiyak na makakaakit ito ng atensyon. Dahil dito, natuon ang kanilang atensyon sa bagay na ito at wala silang pusong humarap sa ibang usapin. Kung ito ay sa nakaraan, ito ay hindi magkano. Hindi maaaring mabalisa si Prinsesa Chi. Gayunpaman, mayroon pa ring mga puwersang rebelde sa loob ng mga hangganan ng dinastiyang Lu. Kailangan nilang supilan sa lalong madaling panahon. Sa bawat araw na naantala, lalakas sila at magdudulot ng mas maraming pinsala sa korte. Malinaw na hindi ito isang bagay na gustong makita ni Prinsesa Chi. Kaya naman, nadama niya na ang usapin ng trono ay kailangang lutisin sa lalong madaling panahon.
Ito ay magpapahintulot sa isang tao na mamuno sa buong dinastiyang Lu. Ito ay magpapahintulot sa mga opisyal na iyon na huminahon at maayos na harapin ang mga usapin sa politika. Ibig sabihin, may naiisip ka ng kandidato. Nakangiting sabi ni Huang Fang, ito ba ang ikawalong prinsipe? Kabanata 2789. Walang ibang nakilala si Prinsesa Qi, nakilala lamang si Imperial Concubine Li at ang ikawalong prinsipe. Maliwanag, pinahahalagahan niya ang mag-inang ito, kaya naman naghula si Huang Fang. Tama na, tumango si Princess Qi. Wala siyang itatago kay Huang Fang. Bago ako ikinasal, nagkaroon ako ng pinakamainam na relasyon kay Imperial Concubine Li sa Imperial Palace, at ako ay naging pinakamabuti. Siyempre, hindi ko pinili ang ikawalong prinsipe dahil lamang sa aking personal na damdamin. Kung ang ikawalong prinsipe ay ignorante at walang kakayahan, gaano man kaganda ang aking relasyon sa Imperial Concubine na si Li ay hindi pipiliin ang 8th Prince na si Li ay hindi pipiliin ng 8th Prince ang 8th Prince. Kahit na siya ay may mga maliliit na kapintasan, hindi nila natatakpan ang kanyang kagandahan, kung ikukumpara sa iba pang mga prinsipe. Siya ay hindi kailanman pinahahalagahan ng aking kapatid na imperial, kaya hindi ito naiintindihan ng mga tao sa labas, kaya naiintindihan ko kung anong uri ng tao ang pinakaangkop. Sa katunayan, imposible para sa Prinsesa Qi na huwag pansinin ang malaking larawan para sa kapakanan ng ilang personal na damdamin. Siya ang prinsesa ng Dalu Dynasty, kaya kailangan niyang maging responsable para sa Dalu Dynasty at responsable para sa kanyang imperial brother na pumanaw na. Kaya naman, nang pinag-iisipan niya ang bagay na ito, hindi niya maihalo ang labis na personal na damdamin. Sa makatuwid, naisip ng labas ng mundo na binisita niya ang Imperial Concubine Li at naisip pa niyang suportahan ang ikawalong prinsipe dahil sa relasyon niya kay Imperial Concubine Li. Sa katotohanan, hindi ito ang kaso. Dahil mas nakipag-ugnayan si Prinsesa Qi kay Imperial Concubine Li kaya mas naunawaan niya ang 8th Prince. Noon lang niya nalaman kung ano ang hindi alam ng outside world at maging ng kanyang Imperial brother. Noon lamang niya nakumpirma na ang ikawalong prinsipe ang pinakaangkop na kandidato para sa trono. Naniniwala ako sa iyong paghatol. Sinabi ni Huang Fang, dahil nakapagpasya ka na, ipahayag ito sa labas ng mundo. Pipigilan din ito ang mga handang magdulot ng gulo. Pagkatapos ng panahong ito ng pakikipag-ugnayan, alam ni Huang Fang na si Prinsesa Qi ay isang tao na may sariling pananaw. Lalo na nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang kapatid, parang naging independent siya. Sa makatuwid, kapag nakapagdesisyon na siya, natural na hindi ito tatanggihan ni Huang Fang. Higit pa rito, ito ang bagay ng Great Lu Imperial Family. Bilang isang tagalabas, hindi nararapat na magsabi siya ng marami. Ang tanging magagawa niya ay protektahan si Prinsesa Qi at tiyaking hindi siya masasaktan. Hindi lang si Prinsesa Qi ang nakakaalam sa mga kamakailang aksyon ng mga tao sa loob at labas ng Imperial Palace. Alam din ito ni Huang Fang. Kaya naman, umaasa siyang mareresolba ni Prinsesa Qi ang usaping ito sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, ang mga lalong na nag-aalala tungkol sa bagay na ito ay magagawang tumigil. Oo, natural na alam din ito ni Prinsesa Qi. Ipapahayag ko ito sa mga ministro sa sesyon ng korte sa umaga bukas. Ang ganitong bagay ay tiyak na hindi mapagpasyahan sa ilang salita lamang. Talagang kailangan itong pag-usapan sa isang formal na setting. Tumango si Huang Feng bilang pagsang-ayon. Noong gabing iyon, may mga taong gustong bumisita kay Prinsesa Qi, ngunit lahat sila ay tinanggihan ni Prinsesa Qi. Dahil nakapagdesisyon na siya, natural na hindi niya ito mababago ng ganoon kadali. Sa oras na ito, natural na hindi siya makakakita ng sinuman. Kung tungkol sa mga ministro, sila ay nagbigay pansin sa bagay na ito. Nararamdaman nila na malapit nang magdesisyon si Prinsesa Qi. Kung hindi, hindi siya nagkusa na umalis. Kaya lang hindi nila alam kung sino ang pipiliin niya. Sa katunayan, ang usapin ng pagiging emperador ay masasabing pribadong usapin ng Imperial Family. Walang masyadong masabi ang mga ministro tungkol sa mga usapin ng pamilya. Kung hindi, sila ay pinaghihinalaan na lumampas sa kanilang posisyon. Gayunpaman, ang sitwasyong ito ay espesyal. Ang taong may pinakamaraming karapatang magsalita sa buong Imperial Family ay talagang isang babae tulad ni Princess Qi. Sa makatuwid,
ang mga ministro ay hindi maiwasang magkaroon ng kanilang sariling mga iniisip. Higit pa rito, nais din nilang umakyat sa trono ang taong higit na naaayon sa kanilang sariling mga interes. Pagkatapos ng lahat, bago ang kamatayan ng nakaraang emperador, walang isang crown prince. Sa makatuwid, sa teorya, ang sinumang prinsipe ay maaaring umakyat sa trono. Sa makatuwid, ang bawat prinsipe ay may isa o dalawang malapit na ministro na sumuporta sa kanila. Gayunpaman, dahil bata pa ang dating emperador, hindi inisip ng mga ministro na siya ay mamamatay sa murang edad. Sa makatuwid, walang masyadong mga ministro na nag-iisip kung aling prinsipe ang lalapitan at mamumuhunan sa hinaharap. Tungkol naman sa ilang ministro na palihim na pumanig, natural na mas nababahala sila sa pagpili ng bagong emperador sa panahong ito. Likas silang umaasa na ang prinsipe na kanilang sinuportahan ang mauakyat sa trono. Gayunpaman, ang mga taong ito na palihim na pumanig sa isang prinsipe ay naghahangad ng magandang kinabukasan. Ang kanilang kasalukuyang katayuan ay hindi masyadong mataas. Kung hindi man, hindi nila sinamantala ang panganib na mamuhunan ng maaga. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay hindi masyadong malinaw sa oras na iyon. Kung nagkamali sila ng pamumuhunan, hindi lang ang kanilang kinabukasan ang masisira, maaari pa nilang ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Sa makatuwid, ang mga ministrong iyon na nasa matataas na posisyon ay natural na gagawa ng ganitong peligrosong hakbang. Sa makatuwid, ang mga ministrong ito na hindi gaanong mataas ang katayuan ay walang gaanong sinabi sa usapin ng trono. Mas lalo silang nahirapan na magkaroon ng sasabihin sa usapin ng trono. Ang tanging magagawa lang nila ay magdasal ng palihim at kasabay nito, gumawa ng mga plano para sa prinsipe na kanilang sinuportahan. Gayunpaman, matigas ang ulo ni Prinsesa Chi at tumangging makakita ng sinuman. Ang mga ministro ay nalilito kung ano ang gagawin. Sa kabutihang palad, dahil tumanggi si Prinsesa Chi na makita ang sinuman, nangangahulugan ito na ang lahat ay nasa parehong panimulang linya at hindi nahuhuli sa sinuman. Nagkaroon pa ng pagkakataon ang lahat. Sa makatuwid, ang mga prinsipe at ministrong iyon ay hindi mukhang masyadong nalulumbay. Sa sesyon ng korte sa umaga kinabukasan, tila nadama ng ilang ministro na mas maagang dumating na iba ang kapaligiran ngayon. Ito ay dahil ang mga prinsipe na bihirang makita ay talagang lumitaw sa Great Hall ngayon. Kailangang malaman ng isa na ang mga prinsipeng ito ay hindi karaniwang kailangang dumalo sa mga sesyon ng korte. Maliban kung may espesyal na nangyari, hindi sila lalabas sa Great Hall. Gayunpaman, mayroon ng mga prinsipe dito ngayon. Sa hitsura nito, ang iba pang mga prinsipe ay narito rin. Anong nangyayari? Nag-aalinlangan ng isang ministro sa mahinang boses, bakit nandito ang mga prinsipe? Baka may kinalaman ito sa recent matter of the throne. Ang mga mata ng isa pang ministro ay lumibot din sa paligid ng mga prinsipe. Siguro nakapagdesisyon na si Prinsesa Chi kung sino ang aakyat sa trono. So soon, medyo nagulat ang ministro kanina. Akala ko magtatagal pa siya. Ang kaisipang ito ay ibinahagi ng maraming ministro at maging ng ilang mga prinsipe. Ito ay dahil ang 2 taong gulang na batang emperador ay emperador pa rin ng dakilang dinastiyang Lu. Bago mahalal ang bagong emperador, magpapatuloy siyang maupo sa posisyong iyon. Ano ang magagawa ng 2 taong gulang na bata? Anong uri ng mga usapin sa korte ang maaari niyang pangunahan? Hindi ba't kay Prinsesa Chi, na nakatayo sa likuran niya, ang lahat upang magpas siya? Masasabing matapos ibagsak ang mag-amang Wu, ganap na pinalitan ni Prinsesa Chi ang kanilang mga posisyon at naging pinakamakapangyarihang tao sa Great Lu Dynasty. Hanggat hindi nahalal ang bagong emperador, siya ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa Great Lu Dynasty. Sa opinyon ng lahat, natural na hindi ibibigay ni Prinsesa Chi ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ng ganoon kadali at bumaba sa kanyang kasalukuyang posisyon. Kabanata 2770. Dahil dito naramdaman ng lahat na hindi madaling isuko ni Prinsesa Chi ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay at madaling makapagdesisyon. Posible pa nga na i-drag niya ang bagay na ito ng mahabang panahon. Gayunpaman, iba ang kapaligiran at eksena sa bulwagan ngayong umaga, na naging dahilan upang ang lahat ay maguluhan at mag-overthink sa mga bagay-bagay. Hindi nila alam kung ano ang binabalak ni Prinsesa Chi. Hindi kaya nakagawa na talaga siya ng desisyon. Mabilis ba siyang gumawa ng desisyon?
Hindi naniwala ang lahat dahil hanggang ngayon, nakipagkita pa lang si Prinsesa Chi sa 8th Prince, at hindi masyadong maganda ang kinalabasan. Hindi pa niya nakilala ang sinuman sa iba pang mga prinsipe, kaya paano niya madaling ibigay ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay kung ang mga tuntunin at kondisyon ay hindi pa napag-usapan. Alinmang paraan, walang naniwala. Habang parami ng parami ang mga opisyal na nagtitipon sa bulwagan, palakas ng palakas ang mga boses ng talakayan. Pagkatapos ng lahat, ang usapin ng trono ay napakahalaga. Masasabing may kinalaman ito sa interes ng bawat isa sa kanila, kaya hindi nila ito maaaring baliwalain. Ang bagay na ito rin ang pinakapinag-aalala nila kamakailan. Kung tutuusin, dahil sa bagay na ito, hindi na nila gaanong inintindi ang rebelding hukbo na lumalakas at lumalakas. Pagkatapos ng lahat, sa mata ng lahat, ang rebelding hukbo ay binubuo ng mga bumpkan. Maaaring makamit nila ang ilang tagumpay sa ilang sandali, ngunit tiyak na hindi nila makakamit ang anumang mahusay sa huli. Sa huli, ang tagumpay ay mapapabilang pa rin sa korte, kaya hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol dito. Bukod dito, kahit na nasa kabisera ng imperial silang lahat sa sandaling ito, mayroon pa ring mga tropa na nakikipaglaban sa hukbong rebelde sa harapang linya. Iyon ang mga tropang ipinadala ni Wu Yan noong nabubuhay pa siya. Matapos mamatay si Wu Yan, hindi na naalala ni Prinsesa Chi ang mga tropang iyon. Nadama pa nga ng lahat na sa oras na magpasya sila sa bagong emperor, ang balita ng isang mahusay na tagumpay ay maaaring dumating na mula sa mga frontline. Sa makatuwid, hindi na kailangang mag-alala ng labis tungkol sa hukbong rebelde. Ang pinaka-inaalala nila ay ang pagpili ng bagong emperador. Sa sandaling ito na nagpakita ang ikawalong prinsipe sa harap ng lahat at agad na nakatawag ng atensyon ng lahat. Walang magawa, bilang nag-iisang prinsipe na natanggap ni Prinsesa Chi, ang ikawalong prinsipe ay talagang medyo espesyal sa mga prinsipe. Kung hindi dahil sa nagmamadaling umalis si Prinsesa Chi sa mga silid ng kama ni Imperial Concubine Li bago dumating ang oras para kumain, marahil ay marami ng tao ang naniniwala na ang ikawalong prinsipe ang kandidato para sa trono at pinalibutan siya. Gayunpaman, tiyak na dahil sa mga aksyon ni Prinsesa Chi kung kaya't napagtanto ng lahat na hindi naging maganda ang pagtatapos ng pakikipagkita ng ikawalong prinsipe kay Prinsesa Chi. Maliwanag, hindi niya natugunan ang mga kinakailangan ni Prinsesa Chi at siya ang unang natanggal. Kaya naman, matapos makita ang pagdating ng ikawalong prinsipe, ang mga ministro ay tumingin lamang sa kanya at walang sinuman ang nagkusa na bumati sa kanya. Ngayon ang kritikal na panahon para sa paglitaw ng bagong emperador. Bukod dito, ang iba pang mga prinsipe ay naruroon din sa pangunahing bulwagan sa oras na ito. Ang magiging emperador ay tiyak na kabilang sa mga taong ito. Sa makatuwid, hindi nila gustong gawin ang ganitong uri ng bagay sa harap ng magiging emperador. Iyon ay makakabawas sa kanilang impresyon sa magiging emperador. Matapos makapasok sa bulwagan ang ikawalong prinsipe, natural niyang naramdaman ang mga titig ng karamihan. Dahil sa mga titig na ito, bahagyang hindi siya komportable. Ang ilan ay mausisa, ang ilan ay walang malasakit, at ang ilan ay natutuwa. Ito ay nagpulala ng kalooban ng ikawalong prinsipe, na hindi masyadong maganda. Sa totoo lang, pagkabalik mula sa silid ng kama ni Imperial Concubine Li noong nakaraang gabi, hindi naging maganda ang mood ng ikawalong prinsipe. Siya ay may parehong mga iniisip tulad ng iba at nadama na siya ay inalis na ni Prinsesa Chi. Nagdulot ito sa kanya ng labis na pagkalungkot. Kaninang umaga, may nagpaalam sa kanya na pumunta sa korte. Alam din niyang darating din ang ibang mga prinsipe. Iyon ang dahilan kung bakit nahulaan ng ikawalong prinsipe na dapat ay gumawa ng desisyon si Prinsesa Chi. Hindi alintana kung sino ang kandidato, tiyak na hindi siya iyon. Kung hindi, hindi na sana aalis si Prinsesa Chi kagabi ng nagmamadali. Hindi rin siya titigil sa pag-uusap tungkol sa usapin ng trono kapag nag-uusap sila. Kung nasiyahan si Prinsesa Chi sa kanya, hindi siya aalis ng ganoong kamadali, at hindi niya ito sasabihin kapag nag-uusap sila. Dahil siya ay may ganitong uri ng pag-iisip, ang ikawalong prinsipe ay ayaw munang pumunta sa korte. Nagsinungaling siya at sinabing may sakit siya. Ayaw niyang personal na makakita ng ibang tao na matagumpay na umabot sa trono, lalo na sa isang sitwasyon kung saan minsan ay nagkaroon siya ng pagkakataon. Iyon ay magiging dahilan para lalo siyang hindi komportable.
Kaya lang paulit-ulit na pinayuhan siya ng taong nagpaalam sa kanya na anuman ang mahalagang bagay ay kailangan niyang pumunta sa korte. Hindi siya pinayagang gumamit ng anumang dahilan para tumanggi. Kahit na may sakit talaga siya, kailangan niyang magpanggap na may sakit. Nagdulot ito ng kaunting sama ng loob sa ikawalong prinsipe kay Prinsesa Chi. Nang makita niya ito, si Prinsesa Chi ay talagang napakalayo na. Natanggal na siya, at wala na siyang iniisip tungkol sa posisyong iyon. Bakit kailangan niyang pumunta at personal na makita ang ibang tao na umabot sa trono at kumpirmahin na siya ay nabigo? Kaya lang sa oras na ito, si Prinsesa Chi pa rin ang taong may pinakamakapangyarihan sa dalo. Wala siyang choice kundi makinig sa utos ni Prinsesa Chi. Kung hindi, siya at ang kanyang ina ay hindi magkakaroon ng anumang magagandang araw sa unahan nila. Mabuti kung hindi siya maaaring maging emperador, ngunit hindi maaaring wala siyang posisyon bilang isang prinsipe o isang prinsipe, hindi ba? Kailangan niyang isipin ang sarili niyang kinabukasan, di ba? Kaya naman kahit ayaw niya, dumating pa rin ang ikawalong prinsipe. Pagkapasok sa bulwagan, ito ay tulad ng inaasahan niya. Lalo na, siyang pinahahalagahan ng lahat, dumating na si Eighth Brother. Halika na dali, nandito na lahat maliban sa'yo. Masiglang sabi ng unang prinsipe nang makita niyang dumating ang ikawalong prinsipe. Ang unang prinsipe ay nasa mabuting kalagayan dahil siya ang pinakamatanda sa lahat ng mga prinsipe. Dati, noong nariyan pa si Wu Yan, hindi niya iginagalang ang pagkakasunod-sunod ng seniority at hinirang ang ikalabing-isang prinsipe bilang emperador. Ito ang pinakanalungkot ng unang prinsipe. Kung tutuusin, ayon sa pagkakasunod-sunod ng seniority, dapat siya ang uupo sa trono. Gayunpaman, dahil kay Wu Yan, nawala niya ang pagkakataong iyon. Gayunpaman, sa oras na iyon, si Wu Yan at ang kanyang anak na babae ay napakalakas. Kahit na hindi nasiyahan ang unang prinsipe, wala siyang magagawa. Kung talagang maglakas loob siyang mag-alinlangan, baka mamatay siya ng walang dahilan. Pamilyar na pamilyar ang unang prinsipe sa ganitong uri ng labanan sa palasyo. Kaya naman, alang-alang sa sariling buhay, pinili ng unang prinsipe na manahimik. Kahit galit na galit siya ay wala siyang magawa. Gayunpaman, ang biglaang pagpapakita ni Prinsesa Chi ay nagbigay ng pag-asa sa unang prinsipe. Nang lumitaw si Prinsesa Chi, sinira niya si Wu Yan at ang kanyang anak na babae sa isang dumadagandong na paraan. Kasabay nito, ipinahiwatig din niya na ang ikalabing-isang prinsipe ay hindi angkop na kandidato para sa trono. Dahil dito, natural na masaya ang unang prinsipe. Ang relasyon sa pagitan ng unang prinsipe at Prinsesa Chi ay hindi maituturing na mabuti ngunit hindi rin ito masama. Higit pa rito, siya ang pinakamatanda sa mga prinsipe at may suporta ng ilan sa mga ministro. Masasabing siya ang pinakamalamang na kandidato para maging bagong emperador. Sa panahong ito, ang unang prinsipe ay palaging gustong bumisita kay Prinsesa Chi. Gayunpaman, hindi niya ito nakita. Sa kabutihang palad, maliban sa ikawalong prinsipe, hindi rin nakita ng ibang mga prinsipe si Prinsesa Chi. Dahil dito ay bahagyang gumaan ang pakiramdam niya.